Mga ka-LE, ang hari na nagreporma ng kanilang 10-month calendar ay si King Numa Pompeius. Dinagdagan niya ng 2 months ang kanilang kalendaryo upang kanilang maitala ang 60 plus days ng winter na hindi nila originally binibilang. Ang karagdagang mga months na ito, ang January at February, ay kanilang inilagay sa dulo ng kalendaryo. Sa paghahari ni King Pompeius, ganito ang pagkakasunod-sunod ng mga months. Ang unang buwan ng taon ay ang March at ang pinakahuli naman ay ang February. Ngayon mga ka-LE, ang posisyong ito ng February sa dulo ng kalendaryo ay ang paliwanag kung bakit sa month na ito tayo naglalagay ng extra 1 day tuwing leap year. Ngayon mga ka-LE, sa pagpasok ng taong 46 BC, nireporma ni Julius Caesar ang kalendaryong ito. Ginawa niyang 30 to 31 days ang bilang ng mga araw sa halos lahat ng months at 28 days naman sa month ng February dahil ito ang nasa dulo ng taon. Sinasabing ginawa ito ni Julius Caesar dahil na-impluwensyahan siya ng mga ancient Egyptian calendars. Isinama nga rin niya sa bagong kalendaryong ito ang iba pang konsepto na naimbento ng mga Egyptians tulad ng leap year. Kaya naman kada 4 years, ang Roman Empire sa pamumuno ni Julius Caesar, tulad natin ngayon, ay nagdaragdag din ng 1 day sa month ng February tuwing leap year. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan na natin itong leap year. Tandaan niyo pa yung sinabi ko kanina na ang isang taon ay binubuo ng 365 days and 6 hours? Ang butal na 6 na oras na ito kasi ang rason kung bakit meron tayong leap year. Nangyayari ito dahil sa tuwing umiikot ang Earth sa araw, hindi ito nakabalik sa orihinal na posisyon nito sa space. Para makabalik ang Earth sa pinagsimulan nito, kinakailangan pa nating mag-antay ng 6 na oras. Ngayon mga ka-LE, para maging praktikal, hindi na lang natin isinasama ang butal na 6 na oras na ito sa kalendaryo taon-taon. Sa halip, iniipon natin ang 6 na oras na ito hanggang sa tayo ay makabuo ng 24 hours, na equivalent naman sa isang buong araw. Kaya kapag tayo ay nasa leap year, nagdadagdag tayo ng isang araw sa ating kalendaryo dahil doon lang natin isinasama sa bilang ang mga 6 na oras na ating inipon sa loob ng nagdaang 3 taon. So, sa susunod na meron kayong makitang karagdagang araw sa buwan ng February, lagi niyong tandaan na yun ang kabuuan ng mga 6 na oras na ating inipon.